Putang ina, ang init ngayong araw, legit. Kaya ako naka-jacket para hindi mapaso yung balat ko. Ganun talaga kainit. And this city, wala naman tayo kasi guys, wala akong alam ibang matambayan dito sa Bulacan. Okay, andito na naman tayo sa Malolos City Hall. Then again, mga Bulakenyo, kailangan ko ng tulong. Dito lang malapit sa Malolos, ano ba yung mga magagandang places, spots na pwede mag-vlog, konti tao. Kasi ayoko naman kayo maboy na po, ito lang. Nag-research naman ako, kaso kahit nag-research ako, hindi ko alam kung saan yung mga yun eh. But anyway, like I said last time, pag-usapan po natin itong mga damages na meron sa aking bike since lumipit po ako dito sa Malolos. Dahil, then again nga, hindi naman tayo sa pagbabash, no, or what, pero in real criticism tayo. Kasi yung tatay ko, delivery rider talaga siya, truck driver talaga siya noon pa. So, ilang dekadang experience na yun siya na may driving and shit from north to south. Hindi pa naman siya napunta ng Visayas, pero po yun yung mga ginagawa niya. Siya ay isang truck driver na nagpapadala po ng mga balikbayan boxes sa US. Tapos, ang palaging sinasabi sa akin na since nag-bike na ako dati dito sa Bulacan, sinasabi niya sa akin palagi na dati pa malubak na po dito sa Bulacan dahil palagi mga may dumadaan ng mga bus, palagi mga may dumadaan ng mga bus, palagi may dumadaan po ng mga truck, and hindi tulad sa Maynila na mostly okay yung roads. Mukhang nabigla ata yung bike ko, no? So ipapakita ko sa inyo yung mga damages na 1 month pa lang na andito yung bike ko. Pero then again nga, hindi naman siya sa pagbabash, it's just constructive criticism. It's a well-known fact na sira talaga ang mga kalsada dito sa Bulacan. Kaya nga nagagalit si Governor Daniel na wag niyong tawaging lubakan ng Bulacan kasi ginagawa ng katatawanan, ginagawa ng mimang kalsada ng Bulacan dahil very, what they call this, very lubak. Doon sa mga bumababoy ng pangalan ng Bulacan, ano po, inuulit ko po, mananagot kayo sa pamahalaang panlalawigan. Sa oras na binaligtad nyo ang pangalan, ginawa nyo yung baboy. Ano po, huwag niyong babuyin ang pangalan ng Bulacan, ginagawa niyo lubakan. Nananawagan ako sa bumababoy nito. Mananagot kayo kapag ito ay ginawa niyong kababuyan. So tara tingnan natin yung mga damages na nangyari sa aking bike. So ang pinakaunang damage na gusto ko ipakita sa inyo is itong wheelset na to is true, or meaning pantay po siya dati. Pantay po siya, pero check po natin kung pantay pa rin po or hindi. Nakikita nyo may paling. So dun pa lang may paling na yung bike. Kasi since palaging mga may lubak, palagi nang nangangarag yung wheelset ko, palagi siyang napupunta sa bumps, palagi siyang napupunta sa lubak, palagi siyang natatamaan, palagi siyang na-abuse dahil din naging nga madaming nga mga lubak dito. So yun yung pinakauna is na out of align po ang wheelset ko. And hindi lang yan sa front pati din sa rear. Yan, may paling siya na pataas. May paling siya sa pataas. Kung yung sa harap patagilid, ito naman yung pataas. Now you might be like, uy Allen, ginagatasan mo lang yung content ng road bike mo. Well, itong road bike na to, siguro magsi 6 months na atang nasa Maynila to, no? Yung bago ko padalhin dito yan, as in, wala akong naging problema. Legit lang. Never na napaling, and never na nagkaroon ng ibang problema na sabihin ko mamaya. Pero then again, wala pang 1 month dito sa Bulacan, naging ganyan na. So in short, parang mapapadalas ata akong what they call this, mapapadalas ata akong magpa-tune, no? Kasi yun nga, masyadong yung wheelset ko, na-abuse. And partida, ako ay isang 50 kilograms lang very light compared sa mga other riders. Kaya, di ba, parang
grabe yung mga lubak dito na wala pang ilang buwan, 1 month pa lang, napapaling na lahat ng mga gulong ko. So ito na po yung pangalawa. Papakita ko na po sa inyo. Kita nyo yan? Kita nyo yan? Partida. Yung time na binili ko to, as in ang kapal pa niya. Tapos nagulat ako na naging ganito. Tapos yung hiwa niya, as in nahiwa siya eh. Nahiwa siya dito sa gitna. Tapos tuluyan siya nag-crack na palaki ng palaki. Well, hindi ako nakabili kasi hindi ko naman in-expect na mapapabili ako ng gulong. So hindi ako nag-allocate ng pera para sa gulong. So ayun, hindi pa sa next dating na sweldo ko bibili na ako. Nahiwa po siya. Ang nasa isip ko, either like parang mga may sharp na what do you call this, no? Parang mga may sharp edge, sharp curve sa mga lubak. Tapos parang nahiwa siya na maliit hanggang lumaki na nga ng lumaki. So ito nga yung nangyari. And dito naman po tayo sa likod, no? Dito sa likod, parang hindi naman siya hiwa. Ayun, ito mahiwa pala. Ayun, parang mga ganito. I mean, hindi naman siya yung sharp, pero ramdam ko parang kasama to sa mga sharp edges ng mga lubak. Now you might say, baka skid ka ng skid, Allen, dahil pixie boy ka. Putang ina, yung nag-mature ako, aka palagi na gumagastos para sa gulong dati nung pixie days pa. Putang ina, sinabi ko talaga sa sarili ko na ayoko na mag-skid kasi ang unnecessary. Pwede mo naman ihinto ng maayos. Bakit kailangan mo mag-skid palagi? Kailangan mo na mag-skid kapag emergency. So, hindi ko na inano yung ugali na yon. Parang that was like 2019. So, matagal na akong hindi nag-i-skid dahil lang trip ko. Hindi na. Kaya, it's impossible na dahil lang sa pag-i-skid ko. So, hindi naman ako nag-i-skid dito sa road bike. Putang ina, mayroon akong 2 preno hapat likod. Kaya hindi ko i-skid dyan. Kaya hindi po yan napudpod dahil sa kaka-skid. Tapos, ang third na napansin ko na si Teba nagsabi sa akin dito. Si Teba na nagsabi sa akin dito. Yung third na napansin ko is yan. Mga alikabok, mga putik. Yes, tama kayo, hindi lang talaga ako naglilinis, no? Legit yun po tayo na. Sorry, pasensya. Pero, ang na-realize ko dito sa Bulacan, kung sa Maynila mausok, dito maalikabok, tsaka maputik. So, kung dun sa Maynila, papunas-punas ka lang, dito parang kailangan mo talagang, kailangan mo talagang linisin yung bike na tubig talaga yun shit. Now you might be saying, gago, Allen, baka kung saan ka lang pumupunta, yung mga kalsada naman dito mga sementado. May point kayo, pero kasi yung part ng Bulacan sa amin, parang gubat na bago makapasok sa bahay, lupa-lupa, bato-bato. So, in short, pati din yung PC ko, very maalikabok. So, yun yung mga isa na napansin ko. So, yun yung 3 naging damage na agad-agad, na hindi ako makapaniwala na damage agad. Is yun nga, gulong, napaling, and then yung dust. Actually, yung dust madali lang yan, magiging tedious lang yan. So yeah, yun lang yung nangyari sa bike ko. So sa next vlog naman mga kamappers, lilinisin po natin. And at the same time, bibili po tayo ng bagong gulong. So yun lang po mga kamappers. Thank you po sa panonood dito sa video ng Manila Urban Pics. And very salamat sa pagsusuporta dito. And huwag kayong mag-alala, bibili ako ng Pixie. And yun lang. See you next time.